and I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation, and I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. You're my firm foundation. You're the rock of my salvation. You're my firm foundation. Hallelujah! Minsan pa nga papurihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pagsikat ng araw, pagmamahal mo'y dama. Sa ilalim ng init ng iyong mga kamay, anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung mahina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago.
Diyos po ang pinakamataas na kapurihan at pasasalamat. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan pa nga po, purihin po natin ang dakilang Diyos. Amen. At bago po ang lahat, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming makapakinig, makapanood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Glory to God. Ikaw lamang ang Diyos na aming pupurihin at sasambahin, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat, aming Diyos. Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo. Hindi karapat-dapat
Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Tinataas namin ang pangalan mo, Panginoon. Wala na kaming ibang sasambahin, pupurihin, kundi ikaw lamang, Panginoon. At kailanman namin, Diyos, hindi kami magsasawang umawit. Hindi kami magsasawang isigaw na banal ka, mabuti ka, Panginoon, tapat ka, Panginoon. Salamat aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming lalapit at mag-aalay ng papuri sa harapan mo, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God. Lord, allow us to worship you. Hayaan mo na boldly makalapit kami sa harapan mo, Panginoon. At ialay ang lahat ng papuring ito, Panginoong Jesus, na karapat-dapat sa iyo, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Maraming salamat sa lahat ng biyaya mo, Panginoon. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoong Jesus. Alam po namin, Lord, na sa araw-araw, Lord God, ikaw yung kumikilos sa amin. Ikaw yung nagpo-provide sa amin, Panginoon. Binibigyan mo kami ng kalakasan, binibigyan mo kami ng pagpapala. Iniingatan mo kami, Panginoon. Hallelujah. And we cannot imagine, Panginoon, hindi namin ma-imagine yung buhay namin na wala ka. Kaya salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ano man ang kaguluhan ng dala ng mundong ito, Panginoon. Lord, ikaw yung aming muog, ikaw yung aming tanggulan, Panginoon. You are our firm foundation, Panginoong Jesus. At kailanman hindi kami matitinag, Panginoon. Dahil alam namin na kasama ka namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. You're always in control, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Kaya kahit ano man ang gulo ng mundong ito, Panginoon, patuloy na meron kaming peace sa puso at isipan namin, Panginoon, na kailanman, Lord God, hindi ka magkukulang, hindi ka mang-iiwan, Panginoon, at hindi ka magbabago, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. Salamat sa kapanatagan ng puso namin, Panginoon, na bagamat dumadaan kami sa mga pagsubok, Lord Jesus, alam namin na kasama ka, Panginoon, at ang mga anak mo, Panginoon, ay kailanman hindi mabibigo. Kaming lahat ay magtatagumpay dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Kaya, Lord, sa oras na ito, hayaan mo na ibalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba na nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, tingin mo ang tinig ng iyong mga anak na nagpupuri at umaawit, Panginoong Jesus. Nawa ay maging pleasing ito sa iyong pandinig, Panginoon. Makapagbalik ito ng parangal na karapat-dapat sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang lahat ng papuri, ang lahat ng pinakamataas na pagsamba, sa iyo lamang namin inaalay, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, sama-sama tayong umawit at magpuri sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lamang
salamat po sa mga awiting pagsamba at pagpupuri. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pinakamahalagang parte ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At ito po ay papahayag sa atin ni Brother Alex Santos Jr. sa series na Parables about Compassion and Neighborliness. At sa topic po na The Rich Man and Lazarus, Compassion versus Selfishness. Sige po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating dakilang Diyos. Amen! Isang mapagpalang oras po sa ating lahat na ngayon ay nakikinig sa ating pong live streaming. Alam ko po na kanina pa, habang tayo umaawit at nagpupuri sa Panginoon at sumasamba, alam ko pong we are excited na to be blessed by His words at patuloy po na tayo ay patuloy na makapakinig ng salita ng Diyos. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay mag-share. Share po natin sa ating mga wall at i-share natin sa mga kaibigan natin sa Facebook at sa mga conversation natin, group chat, para po marami ding mabless ng mga salita ng Diyos na ating mapakikinig. At bago po tayo mag-start, tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na kami po ay patuloy mong tinitipon at pinalalakas ng mga salita mong nagbibigay buhay. Ama, naniniwala kami na sa oras na ito, ikaw ang patuloy na kikilos sa gawaing ito at patuloy na magbibigay sa amin ng pangunawa. Lord, nawa yung mga salita mong aming mapapakinggan, ito yung magdulot sa amin hindi lang ng mga pagpapala katugunan sa aming pangailangan at panalangin, kundi Panginoon, katapangan, kalakasan ng loob at patuloy na commitment para kami, Lord, ay maglingkod sa iyo at mag-alay ng aming buhay. Panginoon, ikaw po ang manguna sa gawain ito, Ama. Ikaw lamang ang madakila at maparangalan at sa patnubay ng banal mong Espiritu, bigyan mo kami ng pangunawa. At ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Muli po, palakpakan nga po natin ang Panginoon kahit tayo ay nasa kanya-kanyang bahay natin. Amen. Hindi po hadlang ang pagkakalayo-layo para hindi tayo patuloy na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So again, tayo po ay nasa serye na Parables about Compassion and Neighborliness na sinimulan po natin last week. At alam ko po na naipaliwanag na sa atin at may idea na tayo ano ba yung ibig sabihin ng compassion or malasakit at pakikipagkapwa-tao. Kitang-kita po natin yan sa naging talinhaga nung nakaraang linggo kung saan pinagmalasakitan po, di ba, ng isang mabuting Samaritano, di ba, yung kanyang kapwa. At ngayon po, patuloy nating sasaliksikin ang layunin ng Diyos sa pakikipagkapwa-tao at pagmamalasakit sa isa't isa sa topic naman na The Rich Man and Lazarus, or sa Tagalog po, ang mayaman at si Lazaro. Very timely yung ating mga parable ngayon kasi we are in Lent season, Lenten season po. We are called to Lent, Kaya tayo ngayon ay tinatawagan ng Diyos sa pakikipagkapwa, pagmamalasakit, pagtulong, pananalangin, pagbibigay ng limos, di ba? Pag-aayuno at pagdarasal. So, yung ating pong talinhaga ngayon sa oras na ito ay mababasa po natin sa Lucas chapter 16, 19 to 31. So hayaan niyo muna pong basahin ko yung talinhaga and then later on, saliksikin natin ano ba yung mensahe. So habang binabasa ko po, gusto ko pong imagine ninyo kasi ito yung tutulong sa inyo para mas maunawaan nyo ano ba ang mensahe ng talinhaga or parabola na ibinigay ng Panginoon. So ito po ang sabi sa Lucas 16, 19 to 31.
May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito." Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagduro sa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito." Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po ang mga Abraham, ipinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So, kitang-kita po natin sa kwento yung dalawang character. We have Lazaro and we also have the mayaman. Ano? Si Lazaro po ay mahirap lang sa buhay na ito, samantalang yung mayaman ay talagang marangyang-marangya. And later on, maintindihan natin kung anong ibig sabihin at sinisimbolo ng mga bagay na iyon. Dito po, pareha silang namatay at nung si Lazaro ay namatay, siya po ay napunta sa langit, sa piling ni Abraham, sa piling ng Diyos. At yung mayaman naman ay napunta sa pagdurusa. At ang sabi po, may malaking bangin sa pagitan na kung saan yung nasa kabila ay hindi makalilipat sa kabila. Kaya naman nakiusap yung mayaman na sana ay mabigyan ng pagkakataon yung kanyang mga kapatid na makapagsisi at malaan ng babala nang hindi sila humantong kung nasaan yung mayaman. So ano bang ibig sabihin ng mga puntong iyon sa talinhagang ito? So, alam niyo po, una sa lahat, ipinakikita yung dalawang karakter na may magkaibang katatayuan sa buhay. At yung dahilan kung bakit naging magkaiba yung katatayuan nila sa buhay is because they have different types of wealth. Di ba? Ang sabi dito, what are you storing up? Di ba? Kaya naging magkaiba yung katatayuan sa buhay ng mayaman at ni Lazaro kasi mayroon silang dalawang uri ng kayamanan. Di ba? Yun yung dahilan kung bakit yung isa'y mayaman dahil sa kayamanan at si Lazaro naman sa buhay na ito ay tinuring na mahirap. Pero pagdating sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos, siya yung naging mayaman. Yung mayaman naman ang itinuring na dukha at siya'y nagdurusa. Di ba? To the point pa nga na balikan natin sa verse 29, ang sabi dito, kahit nakiusap si yung mayaman na magbabala sa kanyang mga kapatid, ang sabi ni Abraham, hindi po sapat ang mga, nasa kanila na ang kasulatan ni Moises at ng mga propeta, iyon ay ang kanilang pakinggan. Hindi na sapat iyon, sabi ng mayaman, ngunit magpakita sa kanilang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sabi ni Abraham, hindi nila gagawin yon. So,
Ngayon tinatanong tayo kung saan ito yung tanong para malaan natin si Lazaro ba tayo or yung mayaman. Ito yung difference nila. Ito yung una kong gustong maintindihan ninyo Yung uri ng kayamanan na meron si Lazaro at ah, yung mayaman. Ang sigurado pareha silang may kayamanan Pero the question is, anong uri ng kayamanan ang meron sila? Ang sabi sa Mateo 6:19-21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. Walang nakapapasok na magnanakaw, sapagkat kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Mga kapatid, again, si Lazaro at yung mayaman ay parehas na may kayamanan. Ang pinagkaiba ng kanilang kayamanan, yung sa mayaman, kayamanan dito sa lupa. While si Lazaro naman ay kayamanan sa langit. Di ba? At ang sabi, sa verse 21, kung nasaan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kaya nga, pag nabasa niyo dun sa kwento, yung mayaman nagpapasasa Bakit siya nagpapasasa? Kasi nga yung puso niya nandun sa kayamanan sa lupa. So, he is enjoying to the point na wala siyang malasakit kasi ang tingin niya akin yung kayamanan to. Mas maintindihan po ninyo yan mamaya. Di ba? Pero, si Lazaro naman, kahit siya'y nagtitiis, kahit siya'y naghihirap, di ba? Tinitiis niya yung paghihirap na yon kasi at the end of the day, assured si Lazaro na yung kayamanang mayroon siya, wala man dito sa mundo, nandoon sa langit. At sigurado siyang dun sa kayamanang mayroon siya, walang naninira, walang insekto, walang kalawang. There is no deterioration, decomposition, and the word end in heaven. Amen. Kaya nandun yung puso ni Lazaro. Kaya kahit naghihirap siya sa buhay na ito, hindi siya nasisiraan ng loob. Because he knows in his heart that his riches is in heaven. Mga kapatid, many pursue wealth, comfort, and luxury. Napakarami pong tao na patuloy na hinahabol ang kayamanan sa mundong ito. Pera, pangarap, kasikatan, kasaganaan, kapangyarihan. Also comfort. Di ba? And luxury, karangyaan. But they neglect the greatest investment. At ano po yung greatest investment? A life lived for Christ. Mamaya makikita ninyo na yung paghihirap nung ni Lazaro sa buhay natin ngayon, kung paano natin siya i-relate, hindi yung literal na paghihirap na kayo ay magugutom, hindi ganon. Pero later on, you will see that kind of life Lazaro had, di ba, nung siya'y nasa mundo, is a life lived for Christ. Amen. Kaya naman sa parable na ito, makikita natin ano ba yung ibig sabihin ng pagmamalasakit? Ano ba yung ibig sabihin ng namumuhay ka para kay Kristo? At maiintindihan natin yung eternal perspective kung bakit napakahalaga ng mayroon tayong pananampalataya sa Diyos. So simulan po natin yung ating pagtalakay dito sa pinagkaiba ng buhay ni Lazaro at nung mayaman. The two different and two contrasting lives
Dalawang magkaibang buhay. Hindi lang magkaiba contrasting, magkalaban. They are very opposite life or lives. Di ba sabi sa Lucas 16:19, 20:20, sa 19 hanggang 21, balikan natin yung parable. Ang sabi dito, yung mayaman daw ay laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Anong sinisimbolo ng mayaman sa buhay natin? The rich man symbolizes a life investing in earthly riches. Ang sinisimbolo ng mayaman ay yung mga taong ang pinaglalaanan ng lakas, ang pinaglalaanan ng karunungan, kapangyarihan at kakayanan ay yung kayamanan lamang dito sa lupa. Again mga kapatid, hindi masama ang earthly riches. There are believers, there are disciples of Jesus who are rich on earth. Pero, pag nakita mo yung buhay nila, hindi mahalaga sa kanila yung kayamanan sa lupa but the riches in heaven. Ang masama po mga kapatid, kung dito na lang umiikot ang buhay natin sa kayamanan sa lupa. Kaya nga makikita niyo yung mayaman, his life was centered on himself. Yun yung mahirap Yun yung sinasabi nating kayamanang walang pinatutunguhan. Yun yung kayamanang nabubulok, nasisira, kinakalawang at nananakaw. Imaginein mo, yung kayamanan, kahit naman po nung panahon ni Adan at ni Eva, pinagpala naman sila ng Diyos Sabi nga, hindi nga sila magtatrabaho, kakain lang sila ng kakain. And that's mayaman. That's comfort. I should say that's luxury. Pero ang problema, nung dumating ang luxury, nung dumating yung comfort, nung dumating yung wealth and richness in heaven, riches in heaven, nakalimutan ng maraming tao, nakalimutan ng mayamang ito na maging mapagpasalamat sa Diyos. I-credit ang Diyos, i-account sa Diyos ang lahat. Kundi, he was centered on himself. Kaya ano ang nangyari? He accumulated treasures on earth but had nothing for eternity. Mayaman siya sa mundong ito, pero kitang-kita naman natin, nung siya'y namatay, siya po ay walang naiimpok na kayamanan sa langit. Mga kapatid, napakaliwanag kasi ng salita ng Diyos. Mateo 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sana habang nagpapayaman tayo sa buhay na ito, mas pinahahalagahan pa rin natin ang kayamanan sa langit. Kasi kung hindi, matutulad tayo sa mayamang ito. Ano sabi sa Mateo 16:26? Sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Like the rich man. He has everything. Sa English nga, ang sabi doon sa Lucas 19, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Dressed in purple. Alam niyo mga kapatid, he was not just rich. Alam niyo po bang yung purple is a symbol of royalty? Tignan niyo po yung mga royal king and queens na mga monarchical government natin. Di ba? Yung kanilang mga simbolo ng kulay is violet, is purple actually. Kasi it symbolizes talagang not just rich but power, fame. But parang you have everything on earth. You have everything on this world. You are being served. You are treated as royal, di ba? Royal family, your royalty. Pero ang problema mga kapatid, mapasayo man lahat ng yan. Kung mapapahamak naman ang iyong sarili,
Ang tanong dito, ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Pwede mo bang bayaran ang kaligtasan? Sa kabilang dako naman, makita natin yung buhay ni Lazaro. Ang sabi dito, isang nagngangalang Lazaro yung pulubi. At itong pulubi na ito tadtad ng sugat sa katawan. At ang kanyang inaasahan lamang para mabuhay ay nakahiga siya sa pintuan ng mayaman at naghihintay na matapunan na lamang ng mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman. Mga kapatid, dito gusto kong ipakita sa atin ang salita ng Diyos na kung yung mayaman alam lang niya kung saan dapat ginagamit ang kayamanan, kung yung mayaman kilala ang Diyos, may takot sa Diyos, mga kapatid, sigurado ito ang totoo eh. Hindi aabutin ni Lazaro na siya ay maghantay na matapunan lamang ng mumong nahuhulog mula sa lupa. Mga kapatid, again, papalikan natin, yung mayaman has an extreme wealth. Kasi purple linen symbolizes royalty. Napakayaman nun. At mga kapatid, kung may makita ka na isang taong alam mo namang walang kakayanan na mabuhay sa sarili niyang kakayanan, talagang ito ang description kay Lazaro, tadtad ng sugat sa katawan. Nakahiga na sa may nakahiga na lang. Bakit kailangan pa na maghintay ng mumong nahuhulog mula sa hapag? Hindi mo pwedeng pakainin? Hindi mo pwedeng pagmalasakitan? Kaya dito makikita niyo, ano? What really mean to be compassionate? Yun ang wala dun sa mayaman. Hindi siya mapagmalasakit sa kapwa. Kaya mga kapatid ko sa lingkod, alam ko naman marami din sa atin ang pinagpala sa buhay na ito. Huwag sana nawa na may mga taong lumalapit sa atin at alam na alam nating nangangailangan ang matutulad pa kay Lazaro na halos um, magmakaawa at maghintay na lang ng mga mumong nahuhulog sa hapag. Na hindi man lang natin mapagmalasakitan na bigyan ng kasuotan, bigyan ng gamot, bigyan ng makakain, bigyan ng maiinom. Mga kapatid, kitang-kita natin yung buhay ni Lazaro, maaaring sa buhay na ito walang-wala siya. Pero Lazaro is a symbol of someone who store up heavenly riches. Ang meron siya, wala man sa buhay na ito ng kayamanan, pero may kayamanan siyang nasa langit. Na maaaring he had nothing in the world, but he had faith in God. Yun yung pinagkaiba ng mayaman at ni Lazaro. Si Lazaro may faith in himself. No, I'm sorry. Yung mayaman, may pananampalataya sa kanya sarili. May pananampalataya sa pera. May pananampalataya sa kayamanan. May pananampalataya sa kapangyarihan. Mayaman ako, kaya ko lahat siyang bilhin. Kaya kong mabuhay ng masaya. May kapangyarihan ako, kaya kong pagalawin ng kahit na sinong tao. Kaya kong makuha kung ano gusto ko. Because I have faith in me. Yun yung mayaman. Pero si Lazaro, kahit nagdurus at naghihirap siya sa mundong ito, he may be nothing. He may have nothing in this world. But he had faith. Faith in God ang meron siya. Kaya nga po makikita nyo sa buhay ni Lazaro, yung ibig sabihin po ng salitang Lazaro is galing sa Hebrew name na Eleazar. Eleazar, yung Lazaro kasi ni-Latinize na yan eh, Latin na yan eh. Pero ang talagang original word ng Lazaro is Eleazar. El means God, di ba? Azar naman means to help or receive help. Kaya nga
nga ang ibig sabihin ng pangalang Lazaro or Eleazar is God is my help. Kaya ang sinisimbolo po ni Lazaro, tayong nananalig sa Diyos. Tayong may pananampalataya sa Diyos. Tayong umaasa lamang sa tulong, habag, malasakit at pag-ibig ng Diyos. Just like Lazaro, our dependence was on God or is on God. Yung ating pong pagtitiwala at pag-asa ay nasa Diyos lamang, wala sa kayamanan. Kaya kahit hindi natin makamit lahat sa mundong ito, sabi nga ni Sister Marisa, ang pangarap niya maging ambassador ng Pilipinas sa France. Hindi man niya na-receive yun, but she has more than that kind of privilege. Sabi nga niya, she is an ambassador of the good news for God. Naging malungkot ba si Sister Marisa? Naging lugami ba siya? Na hindi niya natupad yung kanyang mga pangarap? Hindi. Kasi just like Lazaro, God is her help. At ganon din ang kwento ng buhay ng marami sa atin. Hindi tayo sobrang yaman. Hindi tayo sobrang makapangyarihan. Hindi tayo sobrang sikat. At kung darating man yan sa buhay natin, hindi tayo magtitiwala at titipende dyan. Kasi lahat sa mundong ito, temporary. Kagaya ni Lazaro, God is our help. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yun ang pinagkaiba ng buhay ng mayaman at ni Lazaro. Isang buhay ng walang Diyos at isang buhay nating nagtitiwala at umaasa sa tulong at habag ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga, even in suffering, kahit sa paghihirap, kahit sa pagdurusa, hindi natin nakita si Lazaro na tumalikod sa Diyos, na isinumpa ang Diyos, na sinisi ang Diyos. He remained faithful even in suffering. Sabi nga ni Job, nung siya din ay naghihirap, kagaya nung ni Lazaro, no? Makikita din natin dito sa karanasan ni Lazaro, yung totoong karanasan ni Job. Nung siya ay naghihirap din, may mga sugat-sugat din siya, may mga pigsa siya sa buong katawan. Ano sabi ni Job? Hindi ako natatakot kung ako man ay patayin. Maiharap lamang sa kanya itong aking usapin. Kung sa aking kamatayan, dito ko makatatagpo ang Diyos. Dito ko makikita ang Diyos. Dito ko makaniniig ang Diyos. Di ako natatakot na mapatay ako eh. Kaya nga po tayo, hindi naman tayo takot ng mamatay eh. Ayaw pa natin kasi mahal natin ang ating pamilya. Di ba? Natatakot tayong iwan ng mga mahal natin sa buhay. Yun yung dahilan. Hindi takot, kundi, wag muna Lord. Kasi kailangan pa ako ng family ko. Kailangan ko pa ang pamilya ko. Or gusto ko pa maglingkod sa iyo. Di ba sabi nga ni Paul, naguguluhan daw siya. Or hindi naman naguguluhan, kundi meron siyang agam-agam sa kanyang sarili. Gusto niyang magpatuloy sa buhay na ito. Ay gusto niya nang pumanaw sa buhay na ito. Kasi pagpanaw niya, kagaya ni Lazaro, diretso sa Diyos. He will be meeting Jesus na. Pero nandun din yung gusto pa niyang mabuhay kasi sa kanyang buhay, makapaglilingkod pa siya sa Diyos. Marami pang maaabot ang salita ng Diyos. Marami pang marami pang maliligtas sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. So ganun tayo. But one thing is for sure, kagaya ni Lazaro, hindi tayo takot mamatay because we are assured that we will enter in the presence of our God, our Father. Alam natin na pag alis natin sa buhay na ito, sasalubungin tayo ni Jesus. Amen. Kaya nga makikita nyo, no? Very contrasting yung buhay ng mayaman. Kaya tayo ngayon, pinaalalahanan mga kapatid, anong uri ng buhay ang gusto nyo? At anong uri ng buhay ang ipinamumuhay nyo? Ikaw ba yung mayaman
na sa kabila ng kayamanan, walang malasakit sa kapwa. Ang sabi sa verse, nagpapasasa ka lang sa buhay na ito, na ang buhay mo ay nakatuon lang sa iyong sarili. Hindi ka man lang magpasalamat sa Diyos. Hindi mo man lang bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Na kaya ka binibigyan ng kayamanan is God wants you to be a steward of His blessing to others. Magmalasakit ka, tumulong ka sa kapwa. Kaso yun ang hindi alam ng lalaki kasi wala ang Diyos sa kanyang buhay. Wala siyang transformed life to become compassionate or to becoming compassionate and uh, uh, share the blessing of God with other people. Kaya mga kapatid, ang sabi sa Santiago 2:5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Again, mga kapatid, ang ibig sabihin ng mahirap sa mundong ito, hindi po ibig sabihin ito, literal na wala kang makain, nagugutom ka, nagmamakaawa ka. Yun yung naging character ni Lazaro sa talinhaga, kasi yun yung extreme eh. Extreme na yun eh. Pero, mga kapatid, pwedeng may kabuhayan ka, may trabaho ka, may maganda kang negosyo, maayos ang bahay mo, maayos ang tinitirahan mo, maayos ang pamilya mo. Pwedeng may ganyan ka eh. Meron ka ding kayamanan sa mundong ito. Pero isa yung sigurado ko, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw kay Kristo, hindi ka dyan umaasa. Hindi mo yan ipinagmamalaki against God. At ang sigurado ko, tayong mga nananalig kay Kristo, sa bawat ibinibigay sa ating biyaya at pagpapala ng Diyos, tayo ay ginagamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, sa atin, yung mga retirado, anong ginagawa, anong pinipili? Maglingkod sa Diyos. Marami na akong oras, Lord, gamitin mo ako. May pension naman na ako eh, mabubuhay na ako doon. Yan ang pinipili natin buhay na. Yung iba nga eh, lahat ng investment, ina-applyan eh, kaya marami din sa atin nai-scam eh. Pero bakit? Ang natuwa ako sa mga Kristiyano, kaya gustong mag-invest kasi naiinganyo tayo ng salitang early retirement, financial freedom. Kasi bakit gusto natin ng financial freedom? Bakit gusto natin ng early retirement? Kasi gusto natin na mag-full-time sa Panginoon ng maaga. O kaya pag may financial freedom tayo, hindi tayo natatakot na maglaan ng oras sa Diyos, maglingkod sa Panginoon, kasi magamit man natin yung ating oras para sa Panginoon, alam natin na hindi tayo magugutom, hindi tayo magkukulang. Yun yung dahilan ng maraming Kristiyano kung bakit gustong sumagana sa buhay na ito. Hindi kagaya ng mayaman na kaya nagpapasagana, nag-iipon ng maraming kayamanan sa mundo. Kasi sabi sa verse, nagpapasasa siya sa buhay. Ni hindi mabigyan ng pagkain si Lazaro, ni hindi mabigyan ng gamot si Lazaro, hindi naman yun makababawas sa kanyang kayamanan. Sigurado ako doon. Tayo, yes, we work. But as we work, we dedicate everything for the Lord. Kaya nga, hindi man tayo lumilipad na sobrang promotion kagaya nung iba, yumayaman ng mabilis kagaya nung iba kasi nagnanakaw. Hindi man tayo ganun katatanyag at kamakapangyarihan kagaya ng iba. Pero ang sigurado, ang sabi, tayo ay ginawang mayaman sa pananampalataya. Palakpakan nga natin ang Panginoon. At dahil sa kayamanan sa pananampalataya na mayroon tayo, ano sabi? Ang nais ng Diyos ay makasama sa kanyang kahariang ipinangako sa lahat ng umiibig sa kanya na inibig niya nung una. Kaya mga kapatid, tularan natin si Lazaro.
Let us live a life na ang tulong natin ay sa Diyos lamang nanggagaling. May we be all the Lazaro that means God is my help. Let us put our dependence to God or on God at maging tapat tayo sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagdurusa. Alam niyo mga kapatid, pag ginawa natin iyon, di ba? Anong sinasabi dito sa Kawikaan 19:17? Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magpabayad. Mga kapatid, yung mga tinatanggap nating biyaya sa Diyos, sabi nga, wealth is not evil. It is not evil. But how we use it reveals our heart. Di po masama ang kayamanan. Kahit tayo sa community, di ba nag-iipon tayo ng pera para makabili tayo ng sasakyan. Pag nakabili na tayo ng sasakyan, ang sunod natin bibilhin, lupa. Nagpapatayo tayo ng mas malaking, mas maluwag na bahay-sambahan. We need wealth for that. Pero how do we use our wealth? We use it for the glory of God. We use it to be a blessing to others. Kaya hindi po masama ang kayamanan eh. But how we use it reveals our heart. Yung puso mo ba nakatuon lang sa kayamanan mo? O yung puso mo nakatuon sa paglilingkod sa Diyos? Kasi pag ang puso mo nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at pananalig sa Diyos, you will use your wealth. You will use your talent. You will use everything you have in this world for the glory of God. Mga kapatid, we are called to be channels of God's blessings, not just consumers. Hindi po tayo tinawag lang para tumanggap ng tumanggap ng tumanggap ng tumanggap ng biyaya ng Diyos. Di ba nasa Bible yon, mahiya naman daw tayo na habang ang gaganda ng inyong mga bahay, pero pinabayaan nyo naman ang bahay ng Diyos. Di ba? May ganong verse sa Bible eh. Sana habang sumasagana tayo, sumasagana din tayo sa mabubuting gawa at pagmamalasakit sa kapwa. Huwag nating gayahin yung mayaman na nagpapasasalang sa kanyang kayamanan. Nag-iipon na nag-iipon nung namatay, wala naman siyang nadala sa buhay sa kabila. We are called to be channels of God's blessings. Sabi nga, steward tayo ng biyaya. Kaya ka sumusobra, hindi para magpasasa. Kaya ka sumusobra para tulungan yung kulang. Para tulungan yung nangangailangan. Kaya ka magaling sa bagay na ito, hindi para itanghal mo lang ang iyong sarili at makita mo na higit ka sa iba. Kaya ka ginawang magaling at talentado sa isang bagay na ito ay upang tulungan mo yung kulang at mahina para maging pagpapala tayo sa ating kapwa. Giving to the poor, helping the needy, serving others. Yung pagbibigay sa mga mahihirap, nangadukha at nangangailangan, yung pagtulong sa mga nangangailangan, yung paglilingkod sa kapwa, yung paglilingkod sa gawain ng Diyos, yung pagiging buhay, maisog, makisig na mga lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ko nga, yung paghihirap ni Lazaro symbolizes our suffering for Christ. Yes, I will be honest with you. When you choose to serve Jesus, marami kang marami kang kailangang isuko. Di ba sabi, hindi maaaring maging alagad ko ang isang tao kung hindi niya kayang talikuran ng kanyang sarili. Kung hindi niya kayang pasanin ang sarili niyang krus. At sa lahat ng gagawin niya ay sumunod kay Kristo.
Doon pa lang sa pagtalikod sa ating sarili, makikita mo na hindi ka na lang nagsusumika para matupad mo ang pangarap mo. Hindi na yan ang buhay ng isang alagad ni Kristo. Nagsusumikap ka na para yung pagtupad ng pangarap mo ay magamit ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Very practical. Kung nung ala ka sa Panginoon, Monday to Sunday, wala kang pahinga, puro pagpapayaman ang ginagawa mo. Dapat ngayon yung linggo man lang, ipahinga mo at gamitin mo para maglingkod sa Diyos. Yun na lang muna. Doon mo simulan. Kasi later on, magiging buhay mo na ang paglilingkod eh. Naniniwala ako doon. Na para bagang sabi ko nga, ako, on my experience, parang minsan abala pa yung trabaho kasi gustong-gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pero doon mo simulan. You will lose a portion of your wealth kasi hindi ka na magtatrabaho paglinggo. Iaalay mo na sa Diyos. Doon pa lang makikita mo, meron talagang mawawala sa'yo. Papasanin mo na yung cross. Ano ba yung cross? Yung paglilingkod. Yung pagmamalasakit sa kapwa. Yung gagamitin ka na bilang alagad ng Diyos. Channel of blessing ka na. At susunod ka na sa Diyos. Susunod ka na kay Jesus. Kung anong ipagawa ni Jesus, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Yan na yung buhay natin. Alam mo mga kapatid, pag ikaw ay tumutulong sa kapwa, lalo sa mahirap, sa mga balo, sa mga nangangailangan, hindi yung mga nanloloko lang ha. Meron kasi nanloloko lang, scammer nang gagamit. Pero yung alam mong nangangailangan, hindi naman malayo sa iyo, kapatid mo, di ba? Kamag-anak mo, magulang mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo, makakakilala mo na lalapit at hihingi ng tulong sa iyo. Hindi malayo sa iyang mga tinutulungan mo na yan. Kapatid, pa ikaw pala tumutulong sa kanila. Para ka nagpapautang sa Diyos. Nasa Bible yan, no? Kawikaan 19:17. And when the time comes, God will repay. He will reward them for what they have done, sabi ng Panginoon. Kaya yung pagiging maawain, mapagmalasakit, pagtulong sa kapwa, yan dapat ang dahilan at pinaglalaanan natin ang kayamanan natin sa buhay na ito. Pag yan po ang ginagawa natin, ni ginagamit natin yung meron tayo para sa iba, para sa Diyos, we are storing up heavenly riches. And when we store up heavenly riches, kagaya ni Lazaro, meron tayong pupuntahan na kaharian na hindi nasisira, nawawasak. So pag-usapan naman natin ngayon yung dalawang contrasting destinies, yung dalawang kinahantungan ng taong malayo sa Diyos at malapit sa Diyos. Lucas 16:19-31, sa verse 22 ang sabi, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro na at sinabi, sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Tuloy pa natin. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay na ito. Ay sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. Yun ang masama, yung word na nagpasasa. Very selfish, very self-centered. Self-sufficient, without God, not dependent to God. At si Lazaro na may nagtiis ng kahirapan, nagtiis para kay Kristo. Hindi natakot mawalan ng buhay para magkaroon ng buhay para sa Diyos. Hindi natakot iwan ng kasiyahan sa mundong ito. Hindi natakot talikuran ang mga ino-offer ng mundong ito. At piliing maglingkod sa Diyos. Piliing maging alagad ni Kristo.
piliing maging lingkod ng Panginoon. Subalit ngayon ang sabi, siya'y inaaliw dito. Samantalang ikaw na ang pinipili mo ay ang mundo, nagturo sa karyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makapupunta rito. What is the two types of destinies? Two contrasting destinies na pwedeng puntahan ng tao. And mga kapatid, this is real. Totoo po ang langit. Totoo din ang impyerno. Sa langit, kagaya ni Lazaro, ang sabi nandoon ang kaaliwan. Kagaya ni Lazaro, mga kapatid, tayong nagtitiis alang-alang sa mabuting balita, nagtitiis alang-alang kay Kristo, pinepersecute, nilalait, at nagmamalasakit sa kapwa kahit mawalan tayo. Alam niyo po ang ating pong pupuntahan, eternity in heaven. Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. After we end our journey on earth, our faith will bring us in the presence of God in heaven. Si Lazaro po, his suffering ended and his faith brought him to heaven. Mga kapatid, kung naghihirap man tayo, nagtitiis man tayo sa buhay na ito, hindi po ito pang walang hanggan. Ang pagtitiis po alang-alang sa mabuting balita, yung pagtanggap ng mga pagpintas, pag-uusig mula sa ating mga kaibigan, hindi po yan pang magpakailanman. Amen. Yung usigin ka, yung alimurain ka, minsan sinasaktan ka pa, pinahihirapan ka pa alang-alang sa pananampalataya mo para kay Kristo, hindi po yan pang magpakailanman. It will surely end. It will surely end. And when the time comes, we will enter in a kingdom of God in heaven. Amen. Sabi nga sa ikalawang Korinto 4:17, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Yung ibibigay sa atin ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung kaluwalhatian na walang katulad sa piling niya. Hindi po nun kayang tumbasan yung panandalian at bahagya. Imagine niyo, this is how God describes our suffering. Alam ko mahirap, mga kapatid, mahirap. Mahirap naman talaga eh. Pero ito kasing ikalawang Korinto ay sa ano ng Diyos to eh. Sa perspective ng Diyos. Mga kapatid, sige. Hinihiling mo sa Panginoon na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, tanggalin mo na tong cancer ko, tanggalin mo na tong sakit ko. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, yung pagpapagaling niya, hindi lang naman yung physical healing eh. Spiritual healing. Sa kabila ng kahirapan at pagdurusa mo sa sakit, ginagamit ka niya. Kung nagdurusa ka man, kung nagpipighati ka man, ang sabi ng Diyos, umasa ka, hindi yan pang magpakilanman. Sa langit, wala ng wheelchair. Sa langit, wala ng maintenance na gamot. Sa langit, hindi ka na magne-nebulizer. Sa langit, hindi ka na paulit-ulit na isusugod sa ospital para lang gumaling. Sa langit, hindi ka nakakapusin sa paghinga. Sa langit, hindi mo na mararamdaman na
na parang yung mga kasabay ko, tagumpay na, ba't ako, eto pa rin ako, parang ang hirap-hirap ko pa rin. Wala nang ganong pakiramdam, wala nang kapighatian, wala nang pagluha, wala nang comparison. Bawat isa sa atin, inihanda tayo ng Panginoon ng isang silid na kung saan sa silid na yon, you will find true comfort. You will rest in Christ. Sa silid na yon, nandun na yung hinahanap mo. Kasi mga kapatid, meron talagang mga inevitable na sa mundong ito eh. Minsan, ang hiling natin buong pamilya. Pero baka hindi na talaga pwede eh. So, ako naniniwala na yung pagnanasa mo na magkaroon ng buong pamilya, hindi mawawala yan eh. Bibit-bitin mo yan eh. Pero ang sigurado kong kapatid, bahagya lang yan at panandali ang kapighatian. Kasi time will come in the presence of God. You will find true peace and you will receive greater glory and riches. Hindi po kayang itumbas ang bunga ng kagalakang ibibigay ng Diyos sa iyo pag ikaw ay nasa piling na niya. Gaya ni Lazaro. You will enjoy eternal fellowship with God. Yung parang kinaiinggitan natin ngayon at sana naman hindi. Pero minsan mapapatanong ka naman talaga eh. Pero yung mga kinaiinggitan natin ngayon o pinagkukumparahan ng ating sarili sa iba, pagdating po natin sa langit, sila na po ang magmamakaawa at maiinggit sa atin. Kagaya nung rich man, nung siya'y namatay at inilibing, siya'y napunta po sa pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ang sabi doon, ako'y naghihirap sa apoy na ito. Hell is really a fiery place. Punong-puno ng mainit na mga asupre. Ang pakiusap na lang nung mayaman na isausaw ng bahagyaman lang yung daliri, yung dulo ng daliri para lumamig man lang ano. Pero hindi daw pwede, sabi ni Abraham. Kasi yung naririto sa langit, hindi na pwede pumunta sa impyerno. Yung nasa impyerno, hindi na pwede pumunta sa langit. Once saved, always saved. At isa pa, may malaking bangin. Kaya ako mga kapatid, naniniwala akong ano eh. Yung, hindi ko alam, pero hindi naman talaga yung impyerno nasa ilalim, nasa taas yung langit. Hindi ganun eh. Kasi parehas na heavenly places yan eh. What I mean is hindi siya earthly place. So lahat ng hindi earthly place, heavenly places. Di ba? Maaring hindi ko alam eh, hindi ko ma-describe yung space, pero ang sigurado, there are two places na sa pagitan nila ang sabi may malaking bangin. At hindi na makalilipat either way. Kaya ano na-realize ng mayaman? Ano yung naging buhay ng mayaman? Eternal regret in hell. Alam niyo mga kapatid, yung kaparusahan sa impyerno, akala niyo ba yung pinahihirapan ka lang? Alam niyo, baka nga magaan pa yun eh. Yung hinahagupit, nililitsyon sa apoy, baka mahirap pa yun eh. Ano yung pinakamahirap? Ipinakita sa kwentong ito, yung pinakamatinding parusa. Alam niyo pinakamatinding parusa? Yung regret. Pagsisisi. Dalawang bagay yung kinatatakutan nung mayaman habang siya'y nasa impyerno at pinagdurusahan niya. Dalawa yung pinagdurusahan niya. Nakakatakot po. Mga kapatid, mas mahirap to, mas mabigat to kesa doon sa akala natin sa langit, sa impyerno. Hahagupitin ka! Ah! Ah!
Mahirap yun. Akala nyo yun lang yun, no? Ang pinakamatindi na parusa sa impyerno, yung mabuhay ka ng walang hanggan, eternally, that you live in regret and guilt. Yung mayaman, ano yung buhay niya dito? Hindi lang yung buhay niya pinagsisisihan niya, eh. Ang binitbit niya sa impyerno, ay baka yung mga mahal ko sa buhay dito rin magpunta. At pag dito sila napunta, walang hanggan kung makikita na sila'y nagdudusa. Ang hirap. Lalo kung magulang ka, kita mo yung anak mo pinarurusahan. Eh di ba anong gagawin mo? Ako na lang ang parusahan mo. Pero hindi, sa impyerno, makikita mong pinarurusahan ng mga anak mo at pamilya mo. Ang hirap nun at walang hanggan yon. Lalo magulang ka. Ang sabi sa Bible, sumampalataya ka, maliligtas ka, ikaw at ang buo mong sambahayan. Eh di mo rin sisihin ang sarili mo to. Kung sumampalataya ka lang, di ba? Lahat ng sasampalataya kay Jesus, ligtas, buong pamilya, eh, nasa Bible yun eh. So kung mapapahamak ang anak mo, partly, may kontribusyon ka doon. Kasi kung sumampalataya ka lang na magulang, di sila mapapahamak, kagaya mo, pupunta kay Satan. She realized too late that earthly wealth does not secure eternity. Huli na ang lahat. His wealth gave him comfort in life, but could not save his soul. Kaya again, sabi kanina, what does it profit a man? Kaya ang tanong nga sa atin, are we truly rich? Milyon-milyon ang pera mo sa bangko? Ang dami mong ari-arian, ang dami mong sasakyan, pero ang tanong, are you truly rich? True riches are not in money, but in our relationship with Christ. Ang tunay na kayamanan, mga kapatid, hindi po pera, hindi porpis, hindi pera, hindi pangarap na natupad, hindi power and popularity, not even people or person. Those are not true riches. Kasi lahat ng yan, hindi mo madadala pag alis mo sa buhay na ito. Pero alam mo mga kapatid, yung apat na yan, yung pera, yung power and popularity, yung pangarap, yung person or people, you can use them all for the glory of God if you want to. Kasi pag ang tunay na kayamanan mo hindi yung apat na to, kundi yung nakahihigit dito, yung relasyon mo kay Kristo, yung pananampalataya mo sa Diyos, yung paglilingkod mo sa Panginoon, ipagpapasalamat mo nung meron ka niyan kasi lahat ng yan pwede mong gamitin para ipalaganap ang mabuting balita. Yung pera pwede mong gamitin para paglingkod sa kapwa, para tulungan ng simbahan na matupad nito ang kanyang mga gampanin at layunin. Di ba? Sobra-sobra ka sa kayamanan. You have the power, tulungan mo through your power para may advance ang kingdom of God. Yung influence mo, gamitin mo, hindi para manloko, manlamang, o magpasasa sa buhay na ito. Gamitin mo, i-advance mo, take that as an advantage to influence people for Christ. Pangarap, isama mo ang Diyos sa pangarap mo. You have so many people in your life. Call them. Draw them near to Christ. Faith and compassion matter
more than financial success. Ang pananampalataya, kagaya ni Lazaro, God is my help. At pagmamalasakit na hindi natin nakita kay Lazaro ay higit na mahalaga kaysa kayamanan sa mundong. Kaya ano sabi sa atin sa Timothy 6:17-19? Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Yan ang utos sa mga Kristiyanong mayaman. I will be personally talking to you, mga Christian, na mayaman sa material na bagay. Sabi ni Paul, Timothy, pakisabi niyan sa mga ka-church mo na mayayaman sa material na bagay na huwag maging mapagmataas at huwag mamuhay at umasa diyan sa kayamanang lumilipas. Na takot mabawasan ang kanilang mga kayamanan na hindi magkaroon man lang ng malasakit sa kapwa. Sa halip, utusan mo silang umasa sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Ano ibig sabihin ng umasa sa Diyos? Na kahit yung yaman mo, huwag kang matakot na itulong sa kapwa. Huwag kang matakot gumawa ng mabuti para sa kapwa. Huwag kang matakot na mawalan alang-alang sa Diyos. Kasi umaasa ka na sa Diyos. Na kaya ginagawa mo to para sa Diyos. Kasi ang tunay nating kasiyahan, ano sabi? Umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Papalitan ng Diyos lahat ng mawawala sa iyo at ang ipapalit ng Diyos lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, never nag-assure ang pera para ikaw ay maging masaya. Madalas pa nga, ayan ang nagiging source ng kalungkutan mo, ng pag-iisa mo, ng kabalisahan mo, at ng takot mo. Pero ang magiging kapalit, if you let them use for the glory of God, magbibigay sa atin ng Diyos ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo sila, sabi ni Pablo. Kaya ako, mga kapatid, inuutusan ko kayo ngayon sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng mabuting balita. Umasa kayo sa Diyos. Gumawa kayo ng mabuti. Magpakayaman kayo sa mabubuting gawa. Magpakayaman kayo sa paglilingkod sa Diyos. Magpakayaman kayo sa mga taong inilalapit nyo sa Diyos. Huwag ang bilangin ninyo yung ari-arian nyo. Huwag ang bilangin ninyo yung sasakyan nyo. Ang bilangin ninyo yung mga achievement ng simbahang kinabibilangan mo dahil sa paglilingkod mo. Yung ano natin, yung bibili nating sasakyan, service vehicle, isama mo yan sa bibilangin mo. Pero kung gusto mong isama yan sa bibilangin mong kayamanan, mag-share ka. Yung gusto nating lupa, yung gusto nating bahay-sambahan, isama mo yan sa bibilangin mong kayamanan, nawa. Dapat kasama yan sa plano mo. At kung gusto mong isama yan sa plano mo, tumulong kang matupad yan. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Kang matakot mawalan alang-alang sa Diyos. Sa gayon, kagaya ni Lazaro, makapag-iimpok kayo para sa mabuting pundasyon sa hinaharap. At makakamtan ninyo ang tunay na buhay. Wala sa pera, tunay na buhay. Mga kapatid, tayo ay mga estranghero at manlalakbay lang sa buhay na ito. Kagaya nung mabuting Samaritan. Para lang tayong nagta-travel on our way to Jericho. Hopefully as we travel, just like the Good Samaritan, maging kawal tayo ni Kristo. Maging alagad tayo ni Kristo. Malasakit tayo sa ating kapwa. Huwag tayong
Matakot na maglabas ng pera, ng kapangyarihan, ng kayamanan alang-alang sa ikabubuti ng ating kapwa. Huwag tayong matakot na tayo ay pinagtatawanan ng mundo para sa Panginoon. Huwag niyong gayahin yung Levitico. Huwag niyong gayahin yung mga pari na binanggit doon sa kwento ng mabuting Samaritano. Natakot sila. Nangamba sila. Kasi baka mawala yung kayamanan nila. Yung Samaritano, hindi natakot, bagkus ay naglingkod sa Diyos. Nagmalasakit sa kapwa, tumulong, nagbigay. Ginamit ng Diyos, naglingkod sa Panginoon. Muli uulitin ko mga kapatid, inuutusan ko kayo sa ngalan ng Diyos. Inuutusan ko kayo sa ngalan ng mabuting balita at aral ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Huwag kayong magmataas kung kayo man ay mayaman sa buhay na ito. Huwag kayong umasa dyan sa mga kayamanan yung mayroong kayo. Bagkus mga kapatid, umasa kayo sa Diyos. At sa pag-asa ninyo sa Diyos, siya ang magbibigay ng lahat ng mga bagay para kayo tunay na maging masaya at kontento sa buhay na ito. Gumawa kayo ng mabuti. Magpakayaman kayo sa mabubuting gawa. Maging bukas palad kayo, maging matulungin kayo, maglingkod kayo sa Panginoon. Sa ganung paraan, nakapag-iimpo kayo kapatid ng mabuting pundasyon para sa inyong hinaharap. Yung silid mo sa langit, punuin mo ngayon pa lang. Amen. Di ba nandun si Jesus? Pinaghahanda tayo ng silid. Punuin mo. Punuin mo. Mag-impok ka doon. Nandun ang tunay mong vault. Nandun ang tunay mong bangko ng kayamanan. Andun ang tunay na buhay. Kasi mga kapatid, there's no second chances after death. Yung paglilingkod sa Diyos, yung pagmamalasakit sa kapwa, yung pananalig kay Kristo, hindi yan bukas. Nung nagmamakaawa si Lazaro, na sana daw ang sabi, papuntahin nyo na lamang po si Lazaro, ay yung mayaman, nung nagmamakaawa yung mayaman na, baka po pwedeng papuntahin nyo na lang si Lazaro sa pamilya ko upang sila ibigyan ng warning. Kaya mga kapatid, I want to believe na after death, we are in the presence of God. Kasi tignan nyo, dito patay na si Lazaro, patay na rin si yung mayaman, buhay pa yung mga kapatid, pero nasa piling niya sila ng Diyos. Nakita nyo? Kaya ako, I want to believe na after death, the moment we die, we are going to enter in the presence of God. Yun yung gusto kong paniwalaan. Bagamat very intriguing pa yung issue na yan, ano? Kung matutulog ba or nasa langit ka na. Pero dito kasi kitang-kita nyo eh. Di ba buhay pa yung mga lalaki, yung mga kapatid, di ba? Buhay pa yung ama, ang namatay yung mayaman. Pero nag-request siya na baka pwedeng may pasugo doon. Ibig sabihin, the moment namatay yung mayaman, napunta siya sa kaparusahan. The moment na namatay sila, yung pulubi, si Lazaro, napunta siya sa piling ng Diyos. You see that? Kaya mga kapatid, ano sabi dito? Baka pwede papuntahin niyo sa pamilya ko si Lazaro para bigyan sila ng warning at hindi sila makasama ko. Di ba? Ano sabi ni Abraham? Nasa kanila na ang kasulatan. Yun ang kanilang pakinggan. Yung pakikinig, mga kapatid. Di ba? Doon sila magsisi at tumalikod sa kasalanan. Hindi po sapat ang mga yon. Tamo, walang pananalig talaga. Tamo, kitang-kita mo, there's no faith. Walang faith yung mayaman eh. Hindi nananalig sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangan pa may makitang buhay na patay na nabuhay para maniwala. Ay mga kapatid, huwag kayong maniwala doon sa mga ganon. Si Jesus lang ang namatay at muling nabuhay na dapat mong paniwalaan. Maniwala kayo mga kapatid. Niloloko lang kayo nung mga naririnig yung kwento na sila ay namatay, tapos napunta sila sa langit, ito yung nakita nila, sumampalataya kayo. Mga kapatid, ang sabi, kung ayaw nilang pakinggan
ang mabuting balita, ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Sapagkat isa lang ang dapat nating paniwalaang namatay at muling nabuhay alang-alang sa ating mga kasalanan, and His name is Jesus. At ang sabi ng salita ng Diyos, itinakda, di ba ang sabi dito, ano yung na-realize ng mayaman? It's too late. He realized too late that salvation is only available before death. Itinakda Hebreo 9:27 sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. In between death and judgment, wala na pong pagkakataon na ang isang tao ay sumampalataya sa Diyos. Wala na. Amen? Wala na po. Wala na pong pagkakataon in between. Kaya yung pakiusap ng mayaman na papuntahin si Lazaro, hindi na po pwede yun. Pag ang tao po, umanaw na sa buhay na ito, kahit ipanalangin mo pa ng ipanalangin, ipagmisa, ipag-fellowship, kami po, I will be honest with you, pag kami po ay nagpupunta sa patay, na dati hindi naman namin ginagawa, pero ngayon, ginagawa man namin ito, hindi po namin pinagdarasal yung namatay. Ang amin pong kinukomfort at pinagdarasal, yung mga kapatid namin na naiwan. Pinalalakas namin kasi nasa Bible din yon. Aalipin nyo ang mga namatayan, nagdurusa. At kung kami man po yung nagpapahayag doon ng salita ng Diyos, ay upang lumakas ang loob ng mga namatayan, at kung mayroon man po doon na walang pananampalataya, sila, ma-realize nila na ang buhay maikli lang, kaya kailangan nilang sumampalataya sa Diyos. Kasi mga kapatid, ala na po ala na pong pagkakataon. Faith comes from hearing the Word of God. We need to believe. Salvation is by faith in Christ alone, not by signs or miracles. Hindi yung, totoo pala, merong namatay, namuhay, nagpapatotoo. Hindi ganon. Not by signs, not by miracles. It is about hearing the Word of God. Roma 10:17, ang pananampalatay, bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So it's about mabuting balita tungkol kay Kristo. Diba? Kailangan niya ng maging tugon natin. Kaya napakahalaga ngayon ang salita ng Diyos na dinadaat-daanan lang natin sa social media. Na pag may nag-iimbita sa atin, ayaw nating makinig. Kaya mga kapatid, ito yung dapat nating gawin. Yung panawagan ko sa ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, now is the time of salvation. Ngayon ka sumampalataya. Sabi nga, ang sabi dito, the urgency of faith and obedience, today is the day of salvation. Hindi po yan Roma 10:17. Yan po ay mababasa nyo sa 2 Corinto 6:2. 2 Corinto 6:2 po yan. Ang sabi, sa kaulang panahon, pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Ngayon na ang panahong nauukol. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Huwag po natin gayahin yung mayaman. Kasi ganyan yung iba di ba? Bata pa ako, hindi pa ako pwede hindi pa ako ganyan, hindi pa, ang corny naman, magpe-fellowship. Wala, wala, wala. Hindi mo alam kung kailan ka papanaw sa buhay na ito. Kaya nga ang itinakdang panahon ng Diyos, hindi bukas, hindi sa linggo. Midweek ngayon, hindi sa linggo. Hindi sa linggo ang araw ng pag-i-enjoy sa piling ng Diyos. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. Hindi mo alam kung mamaya tumitibok pa ang puso. Gayon din naman ang panawagan ko sa mga kasama natin sa Panginoon. Mga kapwa ko kapatid sa lingkod, ano ba tema natin? Ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahalo.
Mga kapatid, yun din ang paalala sa atin. Pag hindi tayo ngayon pagagamit sa Diyos, pag hindi natin ngayon aanyayahan ng mga mahalaga nating kilala at mahal sa buhay, they need to decide now. Mahirap mabuhay sa regret. Pag nawala na kayo, wala nang gagamitin ng Diyos para dyan sa mga taong kakilala nyo. Habang buhay pa kayo, habang buhay pa tayo, paggamit tayo sa Panginoon. And as our faith in Christ rested and rooted, or being rested and rooted, we must respond to the gospel by living Christ. Ipamuhay natin ang pananampalatayang yan. Kaya sana po sa gabing ito, no, sa oras na ito na paalalahanan tayo, ang mensahe ng talinhaga. The true wealth is found in Christ, not in material possession. Kagaya ni Lazaro, naghihirap man sa buhay na ito, pero mayaman naman sa paningin ng Diyos. Compassion is a sign of a transformed heart. Huwag nating gayahin yung mayaman na sa kabila ng kayamanang meron siya, wala siyang malasakit sa kanyang kapwa. Ang tunay na binago ng Diyos, ang tunay na may bagong puso kay Kristo, may malasakit sa kanyang kapwa. At yung pananampalataya kay Jesus secures eternal life. And there are no second chances after death. Kaya sana po, sa oras na ito, may tanong lang sa atin ng Diyos. Where are you storing up treasure? Saan mo iniimpo ang kayamanan? Maraming salamat sa Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, nawa, patuloy tayong manalangin sa Diyos kahit tapos na yung fellowship na to, mamaya bago matulog, let us reflect. Sa mga ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, tanggapin natin si Jesus. At sa mga kapatid ko sa Panginoon, let us surrender everything to Jesus. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon at nawa napagpala tayo ng mabuting Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. At meron din pong Sunday Fellowship, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. At siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod, nahahayo. God bless us all. Magandang gabi po sa ating lahat.